Inay, pakawalan mo na ako. Masasaktan ka. Hindi. Pasensya na, inay. Hindi kita naipagtanggol. Bitawan mo ako, babaeng masama. Anak ko. Toli. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una. Tatalon ka sa pintuan ng impyerno. Ang kaluluwa mo ay maglalaho magpakailanman. Pangalawa, durugin ko itong itlog na ito. Huwag. Ate, kamusta? Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Tatalon ako. Nanay, huwag po kayong tumalon dyan. Huwag po kayong matakot, nanay. Poprotektahan ko po kayo. Darating ka ba? Para iligtas ako at ang anak natin. Bakit hindi ka pa tumalon? Dudurugin ko itong itlog. Nanay, huwag po kayong tumalon dyan. Anak ko. Pasensya ka na. Hindi na kita makakasama. Asawa ko, sinong naglakas loob na saktan ka? Sabihin mo. Huwag ka nang tumingin, walang darating para iligtas ka. Kaya pala ang lahat ng ito ay ilusyon ko lang. Toko, may isang makapangyarihang Diyos na paparating sa atin. Haring Dragon, hindi pwedeng malaman ito ng iba. Kung hindi, mamamatay ako. Dali, itago nyo na agad silang dalawa. Nasaan si Toli? Ang simple naman ng kasuotan niya. Mukhang isa lamang siyang ordinaryong Diyos. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Asawa ng Haring Dragon, nagpapasyal siya rito. Kayong mga hamak, maglaho kayo, tumahimik ka. Bakit hindi ko maramdaman ang katawan ng asawa ko? Haring Dragon, narito ako. Anong ingay yun? Ito ang harang mula sa mga kaliskis ng dragon. Walang makakatuklas sa iyo. Hindi, ako at ang anak ko, ay hindi maaaring mamatay dito. Nasaan si Toli? Sino ka para tanungin ako ng ganyan? Asawa siya ng Haring Dragon. Kapag ginalit mo siya, tiyak na patay ka. Gusto kong makita. Sinong magtatangkang kunin ang buhay ko? Walang galang. Ako ang reyna. Talaga. Oo naman. Naparito na ang mga magulang ng Haring Dragon. At gusto nilang iuwi si Toko sa langit. Kung marunong ka, lumuhod ka na't magmakaawa para sa iyong buhay. Kung malalaman ng Haring Dragon
Na nangahas kang itutok ang iyong espada sa asawa niya. Tiyak na mamamatay ka ng kaiyahiya. Tama. Sino mang manggahas na saktan ng asawa ko, kahit kaunti lang, sisiguraduhin kong pupunta siya sa impyerno. Dakpin ninyo sila. Sumusobra na kayo. Ako ang ginang babae ng Haring Dragon. Anak, iligtas mo kami. Mga gwardya, sino ang makakahuli sa kanya? Gagantimpalaan ng malaki. Ang laking kalapastanganan. Anong mahika ang ginamit mo? Bakit hindi ko maramdaman ang presensya ni Toli? Magsalita ka, magtapat ka sa akin. Hindi mo ako maaaring patayin. Ako ang reyna. Kung papatayin mo ako, hindi ka patatawarin ng Haring Dragon. Ano ka ba? Nangangahas ka pang tawagin ang sarili mo na reyna. Huwag niyo akong patayin. Tumigil kayo. Tulungan niyo ako. Emperador, Emperatrice, sa wakas dumating din kayong dalawa. Siya ang may gawa nito. Nangahas siyang sumuway. Patayin mo siya. Ito ang anak kong si Long Quan. Siya ba talaga ang Haring Dragon? Long Quan. Hindi pa natin siya pwedeng patayin ngayon. Hindi pa natin alam kung buhay pa si Toli at ang bata. Tanungin niyo ang babaeng ito. Kung nasaan ang iyong asawa at anak. Long Quan, isang araw sa langit, 10 taon sa lupa. Kaya siguro masyado na akong matagal hindi ka nakita. Kaya nakalimutan ko na ang iyong itsura. Mangangahas ka pang magpanggap at lokohin ako. Nasaan si Toli? Sabihin mo, hindi ako nagpapanggap. Nakita ng mga magulang mo. Ako ang nagsuot ng sapatos na yun. Long Quan, siguro noong wala kang malay. Nawalan ka ng memorya. Kaya hindi mo makilala si Toli sa akin. Tignan mo ngang mabuti ang mukha ko. Ang ganda-ganda ko kaya. Ako ang asawa mo. Nagsisinungaling ka pa rin kahit patay na. Ibigay mo na si Toli. Kung hindi, papatayin ko siya. Huwag. Alam ko kung nasaan siya. Sasabihin ko. Huwag kang magsalita. Kapag pinatay mo kami, hindi rin mabubuhay si Toli. Long Quan, tulungan mo ako. Mahal ko. Narito na ako para iligtas ka. Bakit ang tibay naman ng kalasag na to? Ito ay kalasag na gawa sa kaliskis ng dragon. Kapag nabasag niyo ang kalasag, ang babaeng si Toli na ito, matagal na siyang patay dyan sa loob. Bakit mo naman sinasabi yan? Hindi ba totoo? Ako rin ay anak ng angkan ng ta. Bakit ang ganda ng kapalaran niya? Hindi ko matanggap. Kahit mamatay pa ako, isasama ko siyang mamatay. Asawa ko. Kaya mo yan. Bilisan niyo, patayin niyo siya. Mga walang hiya. Mamatay kayong lahat. Hindi.
Asawa ko, anong nangyayari? Anak, huwag kang pupunta dyan. Anak ko, huwag kang matakot. Anak, poprotektahan kita magpakailanman. Ina. Kahit pa isakripisyo ko ang lahat ng aking kapangyarihan, sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita. Anak, huwag mong gawin yan. Long Quan. Bitawan mo ako. Anak, pag-isipan mong mabuti. Kayang wasakin ni Truthai ang buong mundo. Kahit subukan mong tumalon. Hindi mo siya maililigtas. Kung may mangyari sa iyo, lulusubin ng halimaw ang mundo. Tiyak na mapapahamak ang lahat. Kailangan kong iligtas ang asawa ko. At iligtas ang anak ko. Ang sino mang mahulog dyan, iisa lang ang kahihinatnan. Masisira ang kanilang kaluluwa. Long Quan, kumalma ka. Hindi ka pwedeng bumaba dyan. Toku. Sinaktan mo ang asawa at anak ko. Gusto kong pagsisihan mo yan. Anak. Toku. Anak ko. Asawa ko. Kahit saan man ako magpunta. Kahit nasaan ka man. Hahanapin kita, pangako. Asawa ko. Kung ako sana ang bumaba noon para sunduin ka. Kung natuklasan sana kita ng mas maaga. Ikaw at ang anak mo. Hindi sana kayo naghirap. Kasalanan ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat, para iligtas ka. Binigyan na kita ng maraming oras. Ang bagal naman. Matanda. Ang liit-liit naman ng mga kamay at paa ng batang to. Bakit mo naman pinapagalitan ng bata? Huwag ka nang magsalita, alam kong nagkukunwari ka lang. Nagnenegosyo ako para kumita-mita ng pera. Sinasabi ko sa iyo. Ang mura naman ito. Wala itong halaga. Kunin mo na yan at umalis ka na. Ale, nahulog po ang pera ninyo. Hinawakan mo na yan. May dumi ng tao ang kamay mo, ang baho. Kunin mo na. Salamat sa iyo. Susubukan ko sa susunod. Pupunuin ko ang mga timba ng dumi. Bata ka pa, hindi ka pa nga kasing taas ng timba. Sinasabi ko sa iyo. Sa susunod, kada buwan, kailangan ko ng 100 timba. 100 timba ng dumi. Kaya mo ba? Madam, siguradong kaya ko po. Mabilis po akong lumaki. Hayaan niyo po akong magtrabaho. Sige. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Ito. Kung magtangkang kang tumakas, isusumbong kita, at papatayin kita. Maraming salamat po, madam.
Nanay, kumita na naman po ako. Sisikapin kong kumita ng maraming pera para maipagamot kita. Matandang babae na to. Isang barya lang ang halaga ng kalahati bar aisles na dumi na to. Bakit mo pa siya binigyan ng dagdag na pera? Isa pa, sa loob ng isang buwan. Hindi natin mauubos ang 100 bar aisles ng dumi. Bulag ka ba? Hirap na hirap ang batang ito. Malubha ang sakit ng nanay niya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Basta't malakas siya. Kailangan niyang kumita para mabuhay. Ang lubad na ito. Napupunit lang sa pinakamahinang parte. Nanay, anong nangyari sa'yo? Bata, anong problema? Dati na pong tiningnan ng doktor ang nanay ko. Sabi niya, kulang daw ang kaluluwa ng nanay ko. Kapag hindi raw naagapan. Tiyak daw na hindi na mabubuhay ang nanay ko. Huwag kang mag-alala. May nalaman akong impormasyon. Papunta na rito ang pambansang manggagamot. Napakahusay niya. Mililigtas niya ang nanay mo. Huwag kang mag-alala. Huwag ka nang umiyak. Bilisan mo. Tara na. Toli. Itong ay lawang lotes. Bakit kaya umiilaw? Sa loob nito ay dugo mula sa puso mo. At isang kaluluwa ng reyna. Hindi kaya. Ibig sabihin ba nito, ang mga nawawalang bahagi ng kaluluwa ng aking asawa, nasa iyo yan. Kung gayon, malapit mo nang makita muli ang reyna. Sinunod ng dakilang tagapayo ang bilin. Ipinatayo niya ang rebulto ng reyna at prinsipe. Sa ngayon, naghihintay siya sa iyo sa templo ng dragon. Enerhiya ng pananampalataya. Tiyak na tutulungan ako nitong hanapin ang aking asawa. Tara na, umalis na tayo. Ako ang pambansang guro. Pagbati sa Haring Dragon na si Longquan. At sa Diyos ng Liwanag. Tumayo ka. Salamat po. Mahal na Haring Dragon. Ang mga estatwa ng reyna at prinsipe, naihanda ko na po. Pakitingnan na lang po. Asawa ko. Hahanapin kita. At muling bubuhayin. Mahal na punong ministro, nakikiusap ako, iligtas niyo ang nanay ko. Kamahalin, nasaan po kayo? Nakikiusap ako. Kamahalin, buksan niyo po ang pinto. Kayo lang po ang makakapagligtas sa nanay ko. Kamahalin, nasaan po kayo? Anong kumakatok? Nakakainis. Mahal na hari, ipagbigay alam ninyo sa pambansang guro. Hihilingin namin sa kanya na iligtas siya. Umalis kayo. May isang Diyos sa loob. Kung magagalit sila, tiyak na mamamatay kayo. Ang pagliligtas ng isang buhay ay higit pa sa pagtatayo ng 7 palapag na tore. Maawa ka sana, at ipaalam mo sa pambansang guro. Ang babaeng ito, kulang siya ng isang bahagi ng kaluluwa. Tanging ang pambansang guro lamang ang makapagliligtas sa kanya. Kailangan siyang gamutin agad. Kung hindi, hindi na siya magtatagal. Manong, nakikiusap po ako sa inyo. Pakisabi po kay dakilang guro. Siya lang po ang makakaligtas sa nanay ko. Pwede ko naman pong ipaalam sa kanya. Pero kayo ay mga dukha. May pambayad ba kayo? Manong, kunin niyo na po ang pera ko. Oh. Pera ba ang tawag mo dyan? Ibibigay mo ba yan sa pulubi? Ito na ang lahat ng pera ko. Wala na akong iba. Nakikiusap ako sa iyo. Ayokong mamatay ang nanay ko. Umalis ka na. Kung hindi, sasaktan kita. Sinong nag-iingay sa templo ko?
Huwag kang magalit, Dragon King. Susubukan kong lumabas. Dodo. Ito na lang ang natitira naming pera. Hindi na kita matutulungan. Maraming salamat sa inyo. Ang babait ninyo. Pagkatapos kong pagalingin ang nanay ko, ibabalik ko sa inyo ang perang ito. Tiyak na babayaran ko kayong dalawa ng maayos. Sapat na ba sa iyo ang perang ito? Ayos na ito. Sino na naman kaya ang nanggugulo dito? Guoshi, mahal na Guoshi, nakikiusap po ako, iligtas ninyo ang nanay ko. May kulang na bahagi ng kaluluwa ang nanay ko. Hindi na siya magtatagal. Nakikiusap ako, iligtas ninyo siya. Nagsasabi ka ng kalokohan. Paano magkukulang ng bahagi ng kaluluwa ang isang ordinaryong tao? Ang templo ng dragon ay isang sagradong lugar. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. Hindi ako manloloko. Nakikiusap ako, maawa po kayo. Ililigtas niyo po ba ang nanay? Ililigtas niyo po ba ang nanay ko? Nanay mo. Talaga bang kulang siya ng isang bahagi ng kaluluwa? Ito po ang nanay ko. Wala na siyang gaanong oras. Parang pamilyar siya. Pakiusap, iligtas niyo ang nanay ko. Reyna ng Dragon. Liham mula kay dakilang guro. Ang babaeng pulubi na ito. Hindi siya maaaring reyna ng dragon. Tama, nagkamali ako ng alaala. Ang babaeng ito ay isang ordinaryong tao. Hinding-hindi papakasalan ng haring dragon ang babaeng yan. Mahal na pambansang guro. Nakikiusap ako, iligtas niyo po ang aking ina. Ang pagtawag ng kaluluwa para sa isang ordinaryong tao ay mangangailangan ng napakalaking enerhiya. Kung gusto mong iligtas ko ang iyong ina, kailangan mong mangolekta ng 100 tael ng ginto. 100 tael ng ginto, napakalaki ng halagang ito para sa akin. Kung wala kang pera, umalis ka na. Ang templong ito ay sumasamba sa pamilya ng Haring Dragon. Hindi ka dapat pumunta rito para magkagulo. Inay, magtiwala po kayo. Sisiguraduhin kong makakalikom ako ng sapat na pera. Para gumaling ka. Maraming salamat po sa inyo. Tito, tita, hingi po ako ng kaunting pera. Inay, kumain ka na po. Long Quan. Sa wakas, natagpuan din kita. Toli. Malamig sa hating gabi. Narito ako para pagsilbihan ang iyong pagtulog. Ang sama mo. Nang ahas kang gumamit ng mahika para lokohin ako.
Ang lakas ng Phoenix ay napakalakas. Malapit na ba siyang muling mabuhay? Kaya pala, si Toko ang diyosa ng Phoenix. Long Quan. Ako ang diyosa ng Phoenix. Sinundan kita hanggang dito. Bakit ang lamig mo sa akin? Sa buong mundo, maliban kay Toli, wala akong ibang gusto. Umalis ka na. Long Quan. Ako si Toko. Ako ay napakaganda at malakas. Si Toli ay isa lamang ordinaryong taong mahina. Siya ay naglaho na, walang galang. Sasabihin ko sa iyo. Dahil nakalimutan mo na ang lahat ng nakaraan. Ngayon, patatawarin kita. Pero, kung gagawin mo pa ulit yan, sisiguraduhin kong papatayin kitang muli. Babaeng walang hiya. Long Quan. Ngayon, tutulungan kita. Hindi mo na makikita si Toli. Ano to? Ang ganda naman ng ilawang lotus na ito. Nanay, sa tingin ko, napakamahal ng ilaw na ito. Ibenta ko na lang ito para magkapera. Nasaan na ang ilawang lotus? Kanina lang, kasama kita. Hindi ko alam kung nasaan yun. Napakalambot ng enerhiya dito. Sa ngayon, 20% lang ng lakas ko ang natitira. Hindi ko ito mahanap. I lockdown ng buong mundo. Ano man ang mangyari, hanapin ninyo agad ang ilawang lotus at dalhin dito. Huwag kayong mag-alala, Haring Dragon. Hahanapin ko po ang ilawang iyon. Pulubi, nakuha mo na ba ang 100 tail ng ginto? Bukas na ang huling araw. Pagkatapos ng bukas. Ang nanay mo, tiyak na mamamatay. Guardia, wala akong 100 tail ng ginto. Pero meron akong ilawang ito. Templo ng Lotus. Mahal na Haring Dragon, nahuli ko na po ang magnanakaw ng ilawan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ko ninakaw ang ilawan na yan. Ang batang ito, parang pamilyar siya sa akin. Ito ang. Ang ibig sabihin nito ay hindi. Ang batang ito ay isa lamang ordinaryong tao. Wala siyang kahit anong kapangyarihan ng Diyos. Labis ko nang namimiss ang aking asawa at anak. Kaya nagkaroon ako ng ilusyon. Ito ang aking kayamanan. Ibalik mo na sa akin iyan. Hindi. Napulot ko ang ilawang ito. Walang pwedeng kumuha nito. Handgal na bata, huwag ka nang gumawa ng gulo. Huwag po kayong magalit, Woshi. Hayaan niyo pong turuan ko ang batang pulubi na ito. Tigil. Kung nanganak ng maayos ang asawa ko noon. Kung gayon, ang anak ko. Ang laki na rin niya. Hindi ba sinabi sa iyo ng tatay mo? Na kapag nakapulot ng gamit ng iba, kailangan isauli. Hindi ko alam kung sino ang tatay ko. Hindi ko pa siya nakikita. Nasaan ang nanay mo? Ang nanay ko, may sakit siya at nakahiga doon. Toli. Itong ilawang lotus, napakahalaga nito sa akin. Anong gusto mong gawin ko para isauli mo ito sa akin? Gusto ko ng ginto. Sabi ng kagalang-galang na Woshi. Kailangan kong ibigay sa kanya ang 100 takal ng ginto, para iligtas niya ang nanay ko. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ko kailanman sinabi yan. Tama, magaling magsinungaling ang batang ito.
Siya ang manloloko dito. Alam yan ng lahat. Ang aking ailawang Lotes. Simula ngayon, hindi ka na maaaring pumasok sa templo ng dragon. Kung maglakas loob kang pumunta rito, papaluan kita. Tiyo, huwag po kayong umalis. Nakikiusap po ako. Ibalik niyo po sa akin ang ilawan. Kailangan ko po ang ailawang ito. Maari itong ipalit sa pera para iligtas ang nanay ko. Para makakuha ng pera, kaya mong magsinungaling. Ang kapal ng mukha mo. Itapon niyo na ang batang yan. Opo. Hindi ako manloloko. May sakit talaga ang nanay ko. Kulang siya ng isang bahagi ng kaluluwa. Kung hindi ka naniniwala, lumapit ka. Anong sabi mo? Nawalan ng bahagi ng kaluluwa ang nanay niya. Imposible. Teka. Kung ganoon, sasama ako sa iyo para makita. Umiilaw na ang ilaw ng Lotes. Nararamdaman na ba niya ang kaluluwa ni Toli? Mahal na Haring Dragon, dalhin mo ang lamparang ito, para masipsip nito ang enerhiya. At ang babaeng ito, ako na ang bahala sa kanya. Sige. Umalis ka na. Kung manggugulo ka pa, ikukulong kita. Mahal na pambansang tagapayo, nakikiusap po ako, iligtas ninyo ang nanay ko, malapit na siyang mamatay. Sisiguraduhin kong makakaipon ako ng sapat na pera. Pagkatapos, ibibigay ko sa inyo ang pera. Umalis ka. Napagalit mo si Burong. Halos maparusahan na ako ng Haring Dragon. Hindi ko na kailangan ng pera. Kahit mayroon kang 1,000 tail ng ginto. Hindi. 10,000 tail ng ginto. Hindi ko pa rin ililigtas ang nanay mo. Nakikiusap ako, iligtas ninyo ang nanay ko. Kahit magpakumbaba ako sa inyo magpakailanman. Kahit lumuhad ka pa hanggang Damyugo. Hindi ako papayag. Patawad po, dakilang tagapayo, kasalanan ko po ang lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin? Para pumayag kayong iligtas ang aking ina. Kung gusto mong iligtas ko ang ina mo. Bago magtanghali bukas, kailangan mapatawad ka ng Haring Dragon. Sige, kaya ko to. Tiyak na mapapatawad ako ng Haring Dragon. Bumaba mula sa langit ang Haring Dragon. Dahil gusto niyang hanapin ang kanyang asawa. Ang reyna at ang prinsipe. Sila ang pinakamahalaga sa Haring Dragon. Hindi ka papansinin ng Haring Dragon. Inay, huwag mo na akong alalahanin. Gagalingan kong gamutin ka. Tiyak na patatawarin ako ng Haring Dragon. Dodo, anak ko. Inay, gising na po kayo. Inay. Longquan, hindi ka pa rin ba babalik sa langit? Longquan, ako at ang iyong ina. Hindi pa rin namin natatagpuan si Toli. Siguro nga, ang reyna. Tuluyan na siyang naglaho. Longquan, ang kanang Dragon God. 10,000,000 taon bago may isang batang isilang. Dapat mong isipin ang kinabukasan ng angkan ng Dragon God. Pakasalan mo ang Diyosa ng Phoenix. Ang kanyang marangal na dugo. Tiyak na tutulong iyon para magsilang ka ng batang Dragon God. Huwag ka nang magsalita. Maraming beses ko nang sinabi. Mula ngayon hanggang sa aking kamatayan. Iisa lang ang magiging asawa ko. Si Toli lang iyon.
Ngayon ang araw ng kabilugan ng buwan. Isa itong mahalagang araw, ang araw kung kailan kami ikinasal. Gusto kong pumunta sa dating tirahan. Dito lang kayo. Haring Dragon Longquan, mga mahal na dalawang matandang Diyos. Sabihin ninyo sa akin. Nasaan po ba si Haring Dragon na si Longquan? Ang batang ito, kamukhang kamukha niya si Longquan noong bata pa siya. Bata. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit ka nag-iisang napadpad dito? Pwede niyo po bang sabihin sa akin? Nasaan po ba si Haring Dragon na si Longquan? Bata, sinasabi ko sa iyo, ang umalis kanina ay ang mismong Haring Dragon. Anong kailangan mo sa kanya? Sobrang kamukha ng batang ito si Longquan. Hindi kaya anak siya ni Longquan at Toli. Pumunta ako rito para magmakaawa ng kapatawaran sa Haring Dragon. Kung hindi niya ako mapapatawad. Kung gayon, hindi may liligtas ang nanay ko, malapit na siyang mamatay. Ano ang relasyon ng Haring Dragon at ng nanay mo? Wala ng oras. Wala ng oras. Kailangan kong mahanap agad ang Haring Dragon. Hindi ko siya makita sa templo. Hahanapin ko siya sa ibang lugar. Huwag kang tumakbo ng ganyan kabilis. Huwag kang tumakbo. Kaya pala hindi bumalik si Longquan sa langit. At saka, tumanggi pa siyang pakasalan si Toko. Dahil may pamilya na pala siya rito. Yung cute na bata kanina. Kahit nakamukha niya si Longquan. Tao lang siya. Hindi siya Dragon God. Hindi. O kaya naman, ang batang ito. Baka tinatakan ang kanyang kapangyarihan. O kaya naman, sa oras ng panganib. Naubos ang kapangyarihan ng batang ito. Ito ay isang piraso ng kaluluwa ng batang iyon. Kung gusto mong malaman kung siya ba ay dragon. Dragon. Kung gayon, kailangan lang nating pumunta sa batong dragon. Susuriin ko ang kaluluwa ng batang ito. Mahal ko. May nakilala akong bata ngayon. Pakiramdam ko, pamilyar siya sa akin. Kung anak lang sana natin siya. Napakaganda sana. Kamahalan Haring Dragon, narito pala kayo. Kamahalan Haring Dragon, patawarin niyo po ako. Bakit ka na naman naparito? Patawarin mo ako. Hindi ko dapat ninakaw ang iyong mga gamit. Patawarin mo po ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ang aking ina. Ito na ang kapalaran ng iyong ina. Nakatakda na ito, hindi ako maaaring makialam dito. Mahal na Haring Dragon. Talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Ikaw lang ang makakapagligtas sa nanay ko. Napakalala na ng kalagayan ng nanay ko, malapit na siyang mamatay. Toli. Umiilaw na naman ang lotus lamp. Posible kayang may kinalaman ng batang ito kay Toli. Naalala kong sinabi mo noon. May kulang na bahagi ng kaluluwa ang nanay mo. Kung hindi maagapan, mamamatay ang nanay ko. Ayokong mamatay siya. Pupuntahan ko ang nanay mo. Kung hindi mo ako lolokohin. Hahanapin ko ang nawawalang bahagi ng kaluluwa ng nanay mo. Pero kung magsisinungaling ka, sisiguraduhin kong papatayin ko kayo. Naiintindihan niyo ba? Dakilang guro. Ang babaeng ito, bakit nandito pa rin? Kung malaman ito ng Haring Dragon, paparusahan niya ako. Anong ginagawa mo dyan? Itapon na siya. Sige, teka. May naisip ako. Kailangan nating gawin ito ng palihim. Dakilang pilosopo, ano ang ibig mong sabihin? Ilabas siya at saka sunugin. Masusunod.
Babaeng mabaho, mamatay ka na. Inay, gising na po kayo at tignan niyo ako. Huwag niyo po akong iwan mag-isa, natatakot po ako. Huwag niyo po akong takutin ng ganyan. Bakit niyo po gustong sunugin ang nanay ko? Isang baliw na babae na malapit ng mamatay. Susunugin ko siya. Iyon ang swerte niya. Haring Dragon. Magandang araw, Haring Dragon. Paano ninyo nagawang gumawa ng napakasamang bagay na ito? Mga walang galang, buhay ng isang tao ito. Paano ka naging ganyan ka-irresponsible? Paumanhin. Akala ko patay na siya. Ayokong mamatay ka. Buhay pa ba ang asawa ko? Long Quan, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ano iyon, Long Quan? Alam na namin ang sikreto mo. Bakit mo iyon itinatago sa amin? Anong magandang balita? Alam ko na. Natatakot kang maulit ang nakaraan. Ayaw mong maging hayag. Pero kahit na ganoon, hindi mo may tatago sa amin ang tungkol sa prinsipe ng dragon. Alam kong mayroon kang isang anak sa mundo ng mga tao. Prinsipe ng dragon. Paano nangyari yun? May resulta na ang pagsusuri sa batong dragon. Ito ang hindi mapagkakailan na katotohanan. Ano? Hindi kaya buhay pa ang anak ko. Babalik ako agad. Mahal na pambansang guro, nakikiusap ako. Pagalingin niyo po ang ako. Pagalingin niyo po ang nanay ko, malapit na siyang mamatay. Hindi ka pa pinapatawad ng Haring Dragon. Bukas ang pista ng templo ng dragon. Huwag kayong mamatay dito. Bilisan ninyong ilayo ang nanay mo rito. Nanay, magtiwala po kayo. Palagi po akong nasa tabi ninyo. Hindi ko po kayo pababayaan. 求龙君保佑啊！保佑我们全家身体健康。 Ngayon ang pista ng Dragon God. Darating ang mga Diyos para magdiwang. Pumasok na tayo. Magdarazel ako. Gusto kong magkaroon ng anak na lalaki. Pagpapalain tayo ng Dragon God. Inay. Ito lang ang paraan para mailigtas kita. Ililigtas kita, pangako. Siguradong patatawarin ako ng Dragon King. Tutulungan niya akong hanapin ang kaluluwa mo. Saan ninyo siya natagpuan? Sabihin niyo na. Long Quan, tingnan mo. Napakalinis ng kaluluwa. Ito nga ang sa prinsipe ng dragon. Hindi ako maaaring magkamali. Paano nangyari yun? Nakita na namin ang batang iyon. Kamukhang kamukha mo siya noong bata ka pa. Huwag mo na kaming ilihim pa. Ibalik mo na ang prinsipe at reyna. Imposible. Isa lang ang asawa ko, si Toli. Hindi ako kailanman natulog sa ibang babae. Hindi kaya. Hindi pa ba patay si Toli at ang anak ko? Parang pamilyar ang lugar na to. Sinong nagpapasok sa'yo dito? Tumayo ka. Isa kang pasaway na bata.
Hindi ka dapat pumapasok sa templo ng dragon na ito. Paalisin mo agad ang nanay mo dito. Gusto kong magsumamo kay Haring Dragon at Reyna. Pagpalain sana nila ang nanay ko. Ito na lang ang paraan para mailigtas ko ang nanay ko. Utos ng Haring Dragon. Hindi ka maaaring pumasok sa templo ng dragon. Kung hindi ka aalis, magpapadala ako ng taong papatay sa iyo. Umalis ka na. Bitawan mo ang nanay ko. Huwag ninyong hawakan siya. Mga tito, mga tita, mga lolo, mga lola, nakikiusap ako sa inyong lahat. Gusto ko lang lumuhad para magdasal. Gusto kong magsumamo kay Haring Dragon. Kung papayagan niyo lang akong magdasal dito. Pagkatapos, kahit anong gusto niyong gawin sa akin, pwede ninyo akong saktan at pagalitan. Kawawa naman ang batang pulubi. Kailangan niyang buhayin ang kanyang ina. Madalas ko siyang bigyan ng pagkain. Talagang napakabait na bata. Hayaan nating magdasal ang batang ito. Siguro, maantig ang Haring Dragon. Ako rin, mahal na pambansang guro. Hayaan niyo na lang pong magdasal ang bata. Tama. Gusto lang naman niyang magdasal. Kawawa naman ang bata. Sige, magdasal ka na. Hahayaan kitang magdasal. Pero, sisingilin ko ang pagdarasal. Isang langka ng ginto kada isa. Pero wala akong pera. Bakit naman niya sisingilin ang bata? Mabait na bata. Bibigyan kita ng 2 langka ng pilak. Bibigyan din kita ng 1 langka ng pilak. Mayroon akong 10 sentimos. Ibibigay ko rin sa iyo. Kunin mo na. Gusto ko rin kayong tulungan. Maaari kayong magdasal ng maraming beses. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Balang araw, paglaki ko, magtatrabaho akong mabuti para kumita ng maraming pera. Pagkatapos, ibabalik ko sa inyo ang pera. Mas malaki pa ang ibabalik ko sa inyo. Batang mabait. May anak din ang Haring Dragon at Reyna. Tiyak na maantig sila sa iyo. At bibiyayaan ka. Heto na. Gusto kong magdasal sa Haring Dragon. Bata, ang perang ito ay sapat lang para sa isang dasal. Pagkatapos, kailangan mong umalis. Inay. Ipagdarasal ko po na gumaling kayo. Siguradong patatawarin ako ng Haring Dragon. Mawawala ang sakit ninyo, gigising kayo kasama ko. Hindi maganda to. Isa lamang akong estatwang lupa na gawa ng tao. Hindi ako karapat-dapat na lumuhad ang prinsipe ng dragon sa akin. Kamahalan Haring Dragon Longquan, nakikiusap po ako, iligtas ninyo ang aking ina. Nasira ang estatwa ng Diyos. Anong ginawa ng batang to? Nagagalit ang prinsipe ng dragon. Hindi ito maganda. Galit ang prinsipe ng dragon. Parurusahan tayo. Kasalanan to ng mga handgal ninyo. Pinapasok ninyo ang isang pulubing bata dito. At nagdasal sa Haring Dragon. Dinungisan niya ang templo. Sino ang nagbigay ng pera sa pulubing bata na yan? Siguradong mapaparusahan kayo. Anong gagawin natin? Gusto lang din naman naming gumawa ng mabuti. Nagagalit na ang prinsipe ng dragon. Kailangan nating humingi ng tawad. Para mapakalma ang prinsipe. Tama ang sinasabi ng babaeng ito. Prinsipe ng dragon, patawarin niyo po kami.
Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo at sa iyong ina. Anong ginagawa mo pa riyan? Dalhin niyo rito ang pamalo. Ako ang hahalili sa prinsipe ng dragon. At papaluin ko ang batang ito ng 100 beses. Opo, mahal na hari. Marami kayong binigay na problema sa akin. Paulit-ulit mo na lang akong ginagawa ng gulo. Sinira mo na naman ang imahe ko. Ngayon, nagalit mo pa ang prinsipe ng dragon. Ngayon, sa ngalan ng prinsipe ng dragon, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Para turuan ka ng leksyon. Nararapat lang yan sa'yo. Bawiin ko ang aking dating anyo. Ang batang mabaho na to. Mamamatay ka. Buhay pa rin si Toli at ang anak mo. Pinatunayan ito ng batong dragon. Ang enerhiya ng kaluluwang ito. Napakadalisay. Ang batang iyon ay tiyak na prinsipe ng dragon. Ang mga karaniwang tao na mahuhulog mula sa Trudai. Ang kanilang kaluluwa ay mapupunit. Paano nakaligtas si Toli? Hindi kaya. Ginamit ng anak ko ang lahat ng kanyang lakas para maging panangga. At pinrotektahan si Toli para manatiling ligtas. Hindi ka panipaniwala. Kaya pala nakaligtas si Toli at ang anak mo. Nakayanan lang nilang mabuhay sa ibaba. Isang himala talaga ito. Iyon ang batang nakita mo. Ano ang hitsura niya? Isa siyang cute na batang lalaki, mga 6 na taong gulang. Gasgasan ng damit, nakasuot ng lumang-lumang sapatos na tela. Hindi kaya. Hindi ko alam kung nasaan ang tatay ko. Hindi ko pa siya nakikita. Siya nga. Tama. Sinabi sa amin ng batang iyon na gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Kung hindi mo siya mapapatawad. Ang nanay ng batang iyon. Tiyak na mamamatay siya. Toli. Naubos na ang lakas ng anak ko. Pero nawalan siya ng alaala noong nasa langit siya. Kahit nailigtas ang buhay ng asawa ko. Kulang naman siya ng isang bahagi ng kaluluwa. Kaya naman napakagaga ng ina ng batang iyon. Long Quan, sunduin mo na sila agad. Pagkatapos, ibalik mo ang isang bahagi ng kaluluwa kay Toli. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Ililigtas ko ang aking asawa at anak. Bitawan niyo ako. Kasalanan ng ina ang mga pasaway na anak. Parurusahan ko muna ang nanay mo. Baliw na babae. Tumigil ka, hindi mo pwedeng saktan ang nanay ko. Masama ka, tumigil ka na. Reyna ng Dragon. Siya ang Reyna ng Dragon. Kamukhang kamukha ng babaeng to yung estatwa sa likod. Oo, magkamukhang magkamukha, bulag ba kayo? Isa lang siyang baliw. Bakit nyo nga pala siya tinatawag na Reyna ng Dragon? Nagkamali kami ng tingin. Bitawan mo ako. Kung gusto mong manakit, ako na lang ang saktan mo. Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Sige. Susundin ko ang gusto mo. Uunahin kitang patayin. Gusto mo bang mamatay? Gusto mong mamatay? Haring Dragon. Pagbati, Haring Dragon. Kamahalin, ano po bang kasalanan ang nagawa ko? Pambansang guro. Napakawalang hiya mo. Paano mo nagawang saktan ng isang batang tulad niya? Haring Dragon, talagang hindi mo ako naiintindihan. Kasalanan ng batang palaboy na to ang lahat. Sinira niya ang rebulto ng prinsipe. Pinalalaki ko lang siya para sa inyo.
Haring Dragon, patawad po. Hindi ko po iyon sinasadya. Bigla na lang pong sumabog yung rebulto nang lumuhod ako. Anak ko. Ang asawa ko. Siya si Tolly, hindi pa patay ang asawa ko. Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Hindi ako nagsisinungaling, wala akong ginagawang masama. Sino ba talaga? Sino ang sumakit sa kanilang dalawa? Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Para kay Haring Dragon, ako ang may gawa ng lahat ng ito. Yang 2 pulubi na yan. Bigla na lang sumugod dito. At sinira ang katwa. Hindi ko na talaga matiis. Kaya bilang kinatawan mo, binigyan ko sila ng leksyon. Para madala sila. Kasama rin ako, mahal na Haring Dragon. Ang pulubing ito ay tagahakot ng dumi. Sobrang baho niya. Gusto ko pong pawiin ang inyong galit. Kaya po pinarusahan ko siya. At binugbog ko ng husto ang batang ito. Ano pa ang ginagawa ninyo? Mayroon pa po, mahal na hari. Mahal na Haring Dragon. Ang batang pulubing ito ay napakatigas ng ulo. Hindi siya tinuruan ng maayos ng kanyang ina. Kaya pinalo ko ang kanyang ina. Haring Dragon. Tingnan mo ang leeg ng babaeng ito. Ako ang may gawa ng lahat ng ito. Mahal Dragon, ang batang pulubi na yan. Gusto niyang ipagdasal ang nanay niya. Kaya siya nandito. Hindi niya sinasadyang gumawa ng gulo. Oo nga. Ang batang ito, bata palang walang ama. Ang nanay niya, baliw. Pero napakabait niya. Ang batang ito ang nagpakain sa kanyang ina sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig dumi. Isa siyang mabuting bata. Napaka mapagbigay niya. Mahal na Haring Dragon. Tingnan ninyo ang pagiging mapagbigay ni Dodo. At patawarin ninyo ang dalawang ito. Kayong lahat ay talagang mga tusong tao. Dahil natatakot kang magalit ang Dragon King. Kaya sinasadya ninyong magsinungaling. Ang 2 pulubing ito ay walang kahihiyan. Lalo na itong babaeng ito. Nakipagtalik siya sa kung sino. Tapos isinilang niya itong bastos at iligal na anak. Walang kahihiyan ang babaeng ito. Ang bastos. Tama. Dragon King, tama po ang sinabi ninyo. Talagang napakawalang galang ng mag-ina na ito. Huwag ninyong pagsalitaan ng masama ang nanay ko. At saka, hindi ako manloloko. Itinatanggi mo pa, napakabaho mong pulubi. Naglakas loob kang dungisan ng estatwa ni Prince Dragon. Gusto mo na bang mamatay? Paano ninyo nagawang tratuhin sila ng ganyan? Asawa ko sila at anak ko. Nararapat kayong mamatay ng 1,000 beses. Mahal na Haring Dragon, tama po kayo. Ang 2 pulubing ito ay dapat mamatay ng 1,000 beses. Haring Dragon. Handa akong tulungan kayong lutasin ang lahat ng inyong problema. Tatapusin ko na ang buhay ng 2 pulubing yan. Kung yan ang sabi mo. Dapat ba kitang gantimpalaan? Hindi po ganun. Ito ang responsibilidad na dapat kong gawin. Pero, ngayon, hindi na rin ako bata. Buong buhay ko. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng immortalidad. Kung gusto mo akong gantimpalaan, isang saro lang ng ambrosia ang kailangan ko, para maging immortal ako. Kung makukuha ko iyon, habang buhay akong magpapasalamat sa iyo. Sige.
Sige nga. Dapat kong ibigay ito sa iyo. Ito. Ano po ito, kamahalan Haring Dragon? Hindi ba't gusto mo ng tubig ng mga Diyos para maging immortal? Inumin mo. Magtatamo ka ng immortalidad. Salamat po, kamahalan Haring Dragon. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Nakakainggit naman. Malapit nang umakyat sa langit ang pambansang guro. Ang bango naman ng tubig na ito. Sigurado ako na. Ito ang tubig ng Diyos sa alamat. Hindi ba? Umalis kayo. Mahal na Haring Dragon. Tumulong din ako para sa'yo. Naiintindihan mo. Sige. Huwag kang mag-alala, hindi kita kalilimutan. Anong gusto mo? Ayokong umakyat sa langit. Gusto ko lang magkaroon ng kayamanan. Gusto ko ng 100 takal ng ginto, ay hindi. 1,000 tael ng ginto. 1,000 tael lang ng ginto. Mahal na Haring Dragon, gusto ko po ng mas marami hanggat maaari. Sige. Gagawin ko ang kahilingang ito. Mahal na Haring Dragon. Bakit ako naging ginto? Dahil sa Kim ka. Bagay sa'yo. Bakit na si pambansang guro? Haring Dragon, bakit ako naging aso? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit? Dumilat ka at tingnan mong mabuti. To ang asawa ko. Reyna Touli. Ito ang tunay kong anak. Prinsipe Dragon. Bakit ang pulubing ito ang Reyna? Ano? Girong Hanto. Minamaliit mo ang iba. Kapanlin lang. Walang kahit tititing na kabutihan. Gusto mo bang magkaroon ng immortalidad? Sige. Gagantimpalaan kita ng immortalidad. Mula ngayon, gagamitin mo ang katawan ng asong ito. Para malasap ang lahat ng paghihirap sa mundo. Nagkamali ako, patawarin niyo po ako. Gustong-gusto mo ang ginto, no? Kung gayon, gagantimpalaan kita. Araw-araw kang makakahawak ng ginto. Hindi. Ayokong maging ginto. Lahat. Lahat sila ay mabubuting tao. Kung gayon, itong gintong estatwa. Gantimpala yan sa inyo. Kunin nyo na. Huwag. Alam kong nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Papa, ikaw ba talaga ang papa ko? Dodo. Huli na si Papa. Papa. Huwag kang mag-alala.
Gamitin mo na ang mahika mo para iligtas si Mama. Wala na siyang gaanong oras. Ayokong mamatay si Mama ng ganito. Asawa ko. Huminahon ka. Ililigtas ko talaga siya. Nawawalang kaluluwa. Sumunod ka sa akin, bumalik ka rito. Gumagalaw na siya. Ang asawa ko. Toli. Nanay. Dodo. Tatay. Ganun pa rin ba katanga ang nanay ko? Dodo. Peke ba tong lotus lamp na to? Babaeng walang hiya. Haring Dragon Longquan. Ngayon, tutulungan kita. Naputulin ang ugnayan mo sa babaeng yan. Ang lakas ng enerhiya. Lilinlangin ko si Longquan gamit ang peking bagay. Pagkatapos, hahanap ako ng paraan para wasakin ang ilaw ng lotes. Toku. Gusto mo bang mamatay? Papa, gilasin mo pong iligtas ang mama ko. Huwag kang mag-alala, Dodo. Ililigtas ko siya, tiyak yan. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Gagamutin kita. Babalik tayo sa palasyo. Tara na. Anong sabi mo? Tak na lalaki si Longquan. Narinig kong sinabi yan ng emperador. Ginamit nila ang dugo ng dragon para subukan. Ang batang iyon ay may dalisay na kaluluwa ng dragon. Nakakainis. Malapit na ang kasal namin ni Longquan. Ako ang Diyosa ng Phoenix. Hindi ako pwedeng maging madrasta ng isang bata. Diyosa. Kung ganun, dapat mong hanapin ang emperador para magpaliwanag. Hindi. Hahanapin ko si Longquan para magpaliwanag. Lumabas ka na agad. Opo. Nakakainis na ilaw to. Hindi pa rin nawawasak. Ngayon naman, may isa pang batang sumulpot. Lahat ng humahad lang sa akin. Wawasakin ko silang lahat. Para mapakasalan ko si Haring Dragon Longquan. Ang ganda. Ito ba ang palasyo ng dragon? Oo, Dodo. Dito ang bahay mo. Dito muna kayo ng nanay mo. Pagkatapos gumaling ng nanay mo, dadalhin ko kayo sa paraiso. Okay ba? Sige. Gusto ko itong palasyo ng dragon. Gusto ko rin. Toli. Dito lang kayo ni Dodo, ha? Hahanapin ko ang nagnakaw ng ilaw na lotes. Para gumaling ka. Okay, Longquan, kailangan mong hulihin ang masamang tao. Dodo, ito ang baligtad na kaliskis sa puso ko. Walang makakasira nito, kapag kayo ay nasa panganib. Kaya kayo nitong protektahan. Huwag kang mag-alala, Tay. Poprotektahan ko ng mabuti si nanay. Mag-ingat ka, nanay, baka ka madulas. Dahan-dahan ka lang, baka ka madapa. Pasensya ka na. Hayop ka, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?
Nanay. Bakit parang pamilyar ang babaeng ito? Kaibigan ko kaya siya bago ako mawala ng alaala. Ako ang Diyosa ng Phoenix. Hindi ako maaaring maging kaibigan ng isang ordinaryong tao. Bakit may isang ordinaryong tao sa palasyo? Long Quan. Napakabait niya. Kapag ako na ang naging Panginoon ng palasyo ng dragon, tiyak na palalayasin ko kayo. Pasensya na po, may sakit po ang nanay ko. Humihingi po ako ng paumanhin para sa kanya. Pigilan niyo sila. Bilisan mo, magsalita ka. Paano kayo nakapasok dito? Long Quan. Siya ang nagpasok sa amin dito. Paano mo nagawang tawagin sa pangalan si Long Quan? Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Akala ko inakit mo ang isang gwardya. Para makapasok dito. Ang sama mo. Nagsisinungaling ka. Bastos. Huwag kang maging bastos sa Diyosa. Damilat kang mabuti at tingnan mo. Siya si Diyosa Toko. Diyosa ng lahi ng Phoenix. Napakataas ng kanyang katayuan. Malapit siyang ikasal kay Haring Dragon. Imposible. Ang nanay ko ang reyna. Anong sinasabi mo? Sabi ko, ang nanay ko ang reyna ng dragon. Ang asawa ni Haring Dragon Long Quan. Narinig mo ba? Yun pala, isang malaking tanga. Nanganak ng isang maliit na tanga. Tingnan mo siya. Isang taong walang kapangyarihan. Huwag na kayong magpantasya. Pakakasalan ng nanay mo si Long Quan. Nagpapatawa ka ba? At saka, ako ang reyna ng mga dragon. Punitin niyo ang damit niya. Opo. Huwag kayong lumapit. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Huwag niyong gagalawin ang nanay ko. Bastos na bata, umalis ka dito. Dodo. Huwag mo akong hawakan. Babaeng masama, nang ahas kang sak ng nanay ko. Hindi ka patatawarin ng tatay ko. Takot na takot ako. Kung gayon, sabihin mo na sa akin. Sino ba talaga ang tatay mo? Makinig kang mabuti. Ang tatay ko ay si Haring Dragon ng Long Quan. Siya ang pinakamalakas na dragon ng langit. Narinig mo na ba? Tumigil ka. Isang malaking hanggal nga, nanganak ng maliit na hanggal. Alam mo ba kung sino si Long Quan? Sa loob ng 1,000,000 taon mula noon, siya ang nag-iisang Dragon God. At pinakamakapangyarihan, ang kanyang pag-iral. Diyos man ay dapat igalang. Hindi niya papansinin ang isang baliw. May anak ang Haring Dragon. Nakakatawa naman. Dodo, natatakot ako, umalis na tayo. Tinatakot niyo ang nanay ko. Papatayin ko kayo. Umalis kayo. Ako ang prinsipe ng dragon. Kung magtangka kayong saktan ako, paparusahan kayo ng aking ama. Angkan ng mga dragon, isinilang silang may kapangyarihan na. Isa ka lang ordinaryong bata. Nang ahas kang magpanggap na prinsipe ng dragon. Maganda ang kwento mo. 2 ordinaryong tao lang kayo. Nang ahas kayong gumawa ng gulo sa palasyo. Ako ang magiging reyna. Ngayon, tutulungan ko si Long Quan. Bibigyan ko kayo ng leksyon na karapat-dapat, mga hanggal na walang respeto sa mga Diyos. Ito ay akin ito. Ibalik mo sa akin. Paano mo nakuha? Ito ang kaliskis sa puso ng Dragon God. Ibalik mo sa akin. Ibinigay ito sa akin ng tatay ko. Narinig ko silang nag-uusap. Nagpunta ang emperador sa batong dragon para mag-inspeksyon. Ang batang iyon ay may dalisay na kaluluwa ng dragon. Hindi kaya.
Ikaw ba talaga ang anak ni Longquan? At ang iyong ina ay si Toli. Imposibleng mangyari iyon. Nahulog ka mula sa Truday. Bakit hindi ka papatay? Anong nangyari? Ang Diyosa, hindi siya patay. Hindi ka makakapagpakasal sa Haring Dragon. Isa lamang siyang ordinaryong tao. Isa lamang siyang kasangkapan para umangat si Longquan. Ako ang Diyosa ng Phoenix. Phoenix at Dragon God. Tayo ang perpektong magkasintahan. Ikaw ay isang babaeng masama at tuso. Gusto mong pakasalan ng tatay ko. Huwag kang magpantasya. Hindi ka kailanman papakasalan ng tatay ko. Bastos na bata, gusto mo bang mamatay? Sinong magtatangkang saktan ng asawa at anak ko? Ang masamang babaeng to. Gusto niya akong patayin pati ang nanay ko. Pagbati, Haring Dragon Longquan. Toko. Ang sama mo. Ako si Phoenix God. Ng lahi ng Phoenix. Ako'y napakadakila. Mga ordinaryong tao lang sila. Kung patayin ko sila, ano naman? Gusto mong mamatay. Mahabagin po kayo, Haring Dragon. Si Toko ay ang Diyosa ng Phoenix. Kung papatayin ninyo siya, tiyak na maghihimagsik ang angkan ng Phoenix. Magugulo ang mundong ito. Ibigay mo sa akin ang Ailawang Lotes. Patawarin kita. Longquan. Dahil lang sa isang babaeng hanggal. Ganyan mo ako tratuhin. Ibibigay ko sa'yo, huwag mo akong patayin. Hindi kita papatayin, pero parurusahan ka. Mga sundalo. Dakpin, hulihin mo si Takiyo at ikulong sa piitan. Pagkatapos magbalik sigla ng asawa ko. Paparusahan niya si Takiyo. Bitawan niyo ako, huwag niyo akong hawakan. Ang ilawan na to. Ang ganda-ganda talaga. May liligtas ba ng ilawan nanay ko? Na walang kaluluwa. Sundin ang utos ko. Bumalik. Itay, napagaling mo na ba si inay? Dodo, gumaling na ang iyong ina. Ngayon, bumalik na ang nawawalang kaluluwa niya. Pagkagising niya, babalik na siya sa dati. Itay, ang galing mo. Gusto ko ring maging katulad mo. Gusto kong magkaroon ng lakas para protektahan si nanay. Dodo, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang sirain ang selyo ng iyong kapangyarihan. Ang galing. Longquan. Matagal na naming hinanap. Sa isang lumang aklat, nakahanap kami ng paraan para maibalik ang lakas ni Dodo. Galing. Kayang itaboy ng Truday ang lahat sa mundo. Pero, ang mga espiritong hayop na nabubuhay ng 10,000 taon, sila lang ang makakalaban sa kapangyarihan ng Truday. Kung gusto nating maibalik ang lakas ni Dodo, kailangan nating gamitin ang yaman ng lahi ng Phoenix. Balahibo yan ng Phoenix. Sige. Pupuntahan ko ang angkan ng Phoenix para kunin yun. Teka, Longquan. Yang balahibo ng Phoenix ay pag-aari ni Toko. Ano? Pakawalan niyo ako.
Ako ang Diyosa ng Phoenix. Long Quan, nalinlang lang siya. Ako ang magiging reyna sa hinaharap. Utos ng hari. Bago magising ang reyna, kailangan kitang ikulong dito. Hindi kita pwedeng pakawalan. Hoy, sundalong tanga. Bumalik ka rito. Pakawalan niyo na ako. Long Quan. Ang sama mo. Kasalanan ng babaeng yun ang lahat ng ito. Paglabas ko rito, papatayin ko kayong lahat. Walang dapat makaligtas. Putulin ang tanikala. Bakit hindi ako makagamit ng mahika? Anong nangyayari? Nasaan ang kapangyarihan ko? Wala ring saysay, ito ang tanikala ng Diyos. Gaano ka man kalakas? Hindi mo magagamit ito. Sino yan? Sinong nagsasalita? Ako. Ako ang iyong sarili. Tumingin ka sa paligid. Pamilyar ba? Suot ko na ito. Ako ang reyna. Bakit hindi ka pa sumasayaw? Gusto kong pagsisihan mo yan. Naalala ko na. Bumalik na ang alaala ko. Hindi kaya. Maliban sibong ito. Wala nang ibang paraan. Kailangang maibalik ni Dodo ang kanyang lakas. Ito lang ang tanging paraan. Kung ang babaeng si Takiyo na yun, gusto kanyang pakasalan para maging reyna, doon lang niya ibibigay sa iyo ang balahibo ng Phoenix. 1 trilyong taon na ang nakalipas bago may isa pang Dragon God na ipinanganak. Napakahalaga nito. Ngayon, ito lang ang paraan para matulungan si Dodo. Kahit anong mangyari, kailangan nating magawa. Si Toli ay isang mabait at matalinong babae. Anak din niya si Dodo. Tiyak na papayag siya rito. Hinding-hindi ko papakasalan si Toko. Si Toli lang ang nag-iisang asawa ko. Marami na siyang pinagdaanan. Ayoko nang pahirapan pa siya. Tungkol naman kay Do. Pupuntahan ko si Toko. Bilisin mo. Long Quan. Toko. Kung ibibigay mo sa akin ang balahibo ng Phoenix, anumang hiling na hindi labis, pumapayag din ako. Dahil ba yan sa batang si Dodo? Paano mo nalaman? Long Quan. Noon. Dati, nabulag ako ng galit. Kaya gumawa ako ng maraming masama. Ibibigay ko sa iyo ang balahibo ng Phoenix. Naway ikaw at si Toli ay maging maliga. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Ang laki na ng ipinagbago mo. Minsan na akong namatay. Ngayon, napalaya ko na ang sarili ko. Ang pagpilit sa mga bagay na hindi naman sa atin ay makakasakit lang sa atin. Long Quan. Ngayon, nagsisisi na ako. Sa mga araw na darating, mananatili ako sa palasyo ng Dragon para makapaglingkod sa inyo. Itatama ko ang aking pagkakamali. Nakikiusap ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong itama ang aking pagkakamali. Napakatuso ni Takiyo. Hindi siya magsisisi. Siguradong hindi niya kakayanin ng parusa.
Kaya gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para maging malaya. Pero ang balahibo ng Phoenix ay kayamanan ng Phoenix. Napakahalaga nito kay Dodo. Sa hinaharap, mas lalakas si Dodo. Gusto mong maging malaya, di ba? Sang-ayon ako sa'yo. Salamat, Long Quan. Long Quan. KIU. Marami kang ginawang kasamaan. Sisiguraduhin kong tatatakan ko ang kapangyarihan mo ng Phoenix. Para magsilbing aral sa iba. Mula ngayon. Kung magtatangka ka pang gumawa ng masama, sisiguraduhin kong lilipulin kita ng tuluyan. Magpakailanman sa ilalim ng impyerno. Tandaan ko ang mga itinuro mo. Toli. Ang mga pagdurusang tiniis ko, pababayaran ko sa iyo ng 100 beses. Brother Long Quan, ito ang balahibo ng Phoenix. Ito ang yaman ng ating lahi. Para masiguro ang kaligtasan, babantayan kita. Para palayain si Dodo. Pagkatapos nito, babalik na ako sa angkan ng Phoenix. Hindi na ako magtatagal dito. Sige. Sa loob ng 10 araw, pakakasalan ko na si Toli. Nagmamadali na ang oras. Bukas na sisimulan ang pagtanggal ng selyo kay Dodo. Mahal ko. Toli. Tingnan mo, nagising na si nanay. Long Quan. Toli. Dapat baguhin mo ang tawag mo sa akin. Asawa ko. Asawa ko. Wala akong makita. Bata. Handa ka na bang maging mas malakas? Asawa ko. Hindi kaya. Nahanap mo na ba ang paraan para maibalik ang lakas ni Dodo? Oo. Bukas, kaya ko nang tanggalin ang selyo kay Dodo. Talaga po. Magiging mas malakas ako. Magiging kasing lakas kita, di ba? Tama iyan. Dodo. Bukas, pwede tayong magsanay ng magkasama. Masaya ka ba? Tay, excited na excited po ako. Mahal. Ang pagtanggal ng selyo ng kapangyarihan na ito ay mapanganib. Huwag kang makialam. Kapag naantala, kung mapabaliktad ng kapangyarihan, malaki ang magiging resulta nito. Mahal. Dodo. Huwag kayong mag-alala, magbabantay ako sa labas. Hindi ko papayagan na may pumasok. Walang makakagulo sa inyo. Pero hindi mo kailangang magpumilit. Ito ang sa iyo. Paglalagay ako ng panangga noon. Para masigurong ligtas ang lahat. Kung ganoon. Dodo, handa ka na ba? Dodo. Masakit ang proseso ng pagtanggal ng selyo.
Huwag kayong mag-alala. Andito lang ako. Palagi akong nandito. Nanay, tatay. Huwag po kayong mag-alala. Handa na po ako. Sige. Simulan na natin. Sige, kaya mo yan. Dodo, huwag kang matakot. Lagi akong nasa tabi mo. Toko. Anong ginagawa mo rito, ate? Ang tagal na nating hindi nagkita. Anong gusto mong gawin? Anong tinatanong mo? Ako nga si Jos Fang Huang. Ako ay isang marangal. Tapos dahil lang sa isang ordinaryong tao katulad mo, kailangan kong maranasan ng parusang tamaan ng kidlat. Isang matinding kahihiyan. Gusto kong maranasan mo ang sakit na ito. Diyosa. Mahal ko. Tanggalin ang selyo ni Truday. Mapanganib yan. Hindi dapat makialam ang iba. Kapag nag-ambala, lalabas ang kapangyarihan. Malaki ang magiging epekto. Ngayon, nandito ako. Walang sino man ang pwedeng lumagpas dito. Poprotektahan ko ang anak ko. Toli. Naglakas loob kang sampelan ako. Papatayin kita. Ang bastos mo. Walang galang. Sumugod. Mahal ko. Hindi yan maaari. Takiyu. Minamaliit mo ang isang ina. Para protektahan ng anak ko. Ang mga paa ko. Ang mga ngipin ko, magiging pinakamatalas na sandata. Mahal. Anong nangyayari sa labas? Mahal. Mag-focus ka sa pagtanggal ng selyo. Huwag kang magambala. Ngayon na, ito ang pinakamahalagang sandali. Kung magambala ka, ikaw at si Dodo, mapapahamak kayo. Dodo. Maghanda ka. Bilis pa natin. Sugod, lahat kayo. Patayin ang babaeng yan. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong patayin. Sinong nagsabi niyan? Long Quan. Mahal ko, mahal ko. Long Quan. Talaga bang gusto mo siyang pakasalan? Magagalit ang angkan ng Phoenix. Mahal. Ipinauubaya ko na sa iyo ang pagtrato sa kanila. Paano mo gustong mamatay sila? Parusahan mo sila.
Sige. Toku. Mapapahamak ang masasamang tao. Pinagtaksilan mo ako. Kahit na ate mo ako, ihuhulog kita sa ikawalong impyerno. Ayoko po. Ate. Hindi ko na po talaga uulitin. Patawarin mo na po ako. Ate, Toku. Oras na para pagbayaran mo ang mga kasalanang nagawa mo. Ate, nagkamali ako. Talaga pong nagsisisi na ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Huwag mo akong dalhin sa impyerno. Hindi na ako gagawa ng masama. Inay, bumalik na ang lakas ko. Asawa ko. 9 na araw na lang. Magpapakasal na talaga tayo.